Hi guys! So, sadly, na-scam ako. So, we started this conversation. Nag-message siya sa akin na fan ko daw siya, chuchu-chuchu, and she wanted to send me a gift. So, I just said thank you. Kasi parang sabi ko, ayoko na lang. Ayoko rin kasi nang hihingi and tumatanggap basta-basta ng gift. Pero sabi ko, oh, sige, thank you. So, nag-reply siya, oh my God, chuba-chuba. So, when I checked the account, puro gadgets siya. So, I just asked kung magkano yung 14. Kasi I was planning to give my mom a gift. Kasi deserve ng nanay ko magkaroon ng gift. So, binigyan niya ako ng quotation. Tapos, iPad mini daw yung gift niya daw sa akin. So, sabi ko, naku, nakakaya naman. So, ganyan-ganyan, nagbobolahan, niloloko ako. So, at ito naman, gullible, di ba? Pero, syempre, wait ka lang. So, red flag na, nagulat ako kasi biglang, hindi daw ako, naka-quiet mode na daw siya. So, deadma, pero nag-reply pa rin naman siya. So, next. So, ito, screenshot niya na lang. Next. Yan, screenshot. So, ayan. Meron na yan, mga ganyan, paano payment. May pasend pa siya sa akin kung ano ipapadala niya. Nag-comment pa siya sa post ko sa IG about mental health and every day may not be good. There's always something good in every day. I'll be a good, ako magiging good sa araw mo pag nahuli na kita. Teka lang. So, ayan, 23,990. So, yeah, I sent it. Ito na, dinramahan niya na ako. Love niya daw ako, tapos daw, kailangan niya daw kasi talaga ng pera, ganto ganyan. So, ayan, pinasend niya sa tito niya yung GCash. Ako naman, naawa na ako kasi nasa ICU yung niya, ayoko na siyang ma-stress, ayoko nang maano. Ang iniisip ko na, nakawawa naman to. So, hindi na ako nagano. Sabi ko, sige, sinend ko na. So, I sent 23. Tapos, ayan, nag-update pa naman siya. Tapos ito na nga, namatay na daw yung tita niya. So, hindi daw siya naka-update kasi namatay yung tita niya. Pero nakapag-text siya, nakapag-send siya. Diba? Tapos ito na nga. Thank you so much, ma'am. Please let me know once receive ang item. So, ito na. Nag-message ako kasi hindi pa rin dumadating items. Hi po, sorry to bother you. Lalo na now, hingin ko lang sana tracking number po para matrack ko lang po kasi wala pong dumating today. So that's Monday that I was expecting the delivery on Monday. Wala na. Naka-silent na ako. Pero nagpo-post siya niyan ha. During this time na naka-silent ako, tinatawagan ko siya and yan. Nagpo-post siya ng picture ko na nag-send sa ng pera niya. Guys, ginamit niya pa ako para makapang-scam ng ibang tao. So, yung ibang ini-scam niya, naniwala dahil nga, nagbayad ako sa kanya dahil ako, tatanga-tanga nga ako, di ba? So, wait lang. So, ayun na nga. Ang nangyari, so basically, that's a screenshot. So, ang nangyari, may nag-message sa akin sa IG. Ako, nananahimik lang ako. Sabi ko, kung na-scam ako, okay lang. Sabi ko, kasalanan ko yun. Wala na akong pake. Ayoko na sana ma-stress. Ayoko na mag-isip. Mas malaki yung halaga, sakit sa puso, pero mas may stress ako kung isipin ko pa ng isipin. Pero may nag-message sa akin sa IG na, Ma'am, someone is using your account, your name, your na for scamming. So, nagduda na ako. So, tinawagan ko yung number na binigay niya sa akin, number daw ng tito niya. So, when I talked to that person, sabi nung bata pa ha, sabi nung bata sa akin na, teenager siya, I think, college student, he's gonna use it for school kasi ang plano niya is ang offer kasi nung account na yon is magkaroon ng installment payment especially for students, okay? So, yun yung niya. So, ang dami niya ng mga estudyanteng na scam. So, nung nakausap ko yung tao, sabi niya, Ma'am, actually po, nag-order lang din po ako sa kanya. Tapos nagtaka nga po ako kung bakit po niya pinapadaan sa akin yung payment ko daw. Pinapadaan ko sa kanya. So, sabi ko, bakit pumayag ka? Sabi niya po kasi, para daw sa tita niya daw yun, para isahan na lang nga daw kasi may sakit. So, basically, ginamit niya yung pare-pareho yung sa tita niya. Pero sa isang
So, nagduda na ako. So, nag-research ako. So, may mga nahanap akong ibang mga taong na-scam niya. Yung isang tao, 26 plus. Yung isang tao, parang nasa 15. Isang tao, iba-iba. Ang dami niyang na-scam. So, nag-usap-usap kami and we found out na yung pangalan ng taong to is, eto, wait lang. So, yung taong to, ang ginawa niya dahil siguro kilala niya ako, tapos alam niya makulit ako, ginawa niya, sa ibang tao niya pinasend yung GCash. Tapos, para maloko ko. Pero, ang tanga-tanga niya, kasi, yung ibang tao, nakipag-transact siya, binigay niya yung BPI account niya, yung buong pangalan niya. So, ayan, eto tayo ngayon. Nahanap natin ang scammer. So, ang BPI account niya, ayan ang account number niya. Kung gusto niyo padalhan nyo. Baka kailangan niya. So, ang pangalan niya is si Miranya Laren M, ang middle initial niya. Numbers na gamit niya yan, 0929-713-9751, tsaka 0905-509-0179. Yan. Tapos, definitely, taga San Fernando, Pampanga siya. Kasi, yun yung ano ko. Pero, don't you worry, be, antayin mo lang, kausap. Inaantay ko lang ang reply sa akin nung agent na kakalala ko from MPI. Matutuntun din kita kasi hindi naman ako, kumbaga sa akin parang dead man na. Pero yung the fact na in-scam mo ko and the audacity of you using my name to scam other people, wait ka lang sa akin. Makutusan lang kita, okay na ako. So yan. So, feeling ko sa akin medyo nag-ingat siya kasi siguro dahil matanda na ako. Pero tutod pa. So, nag-ingat siya tapos inisip niya kasi feeling ko kaya kontiryan yung mga bata. Kasi once na yung mga bata, pag na-scam sila, syempre matatakot silang magsabi sa parents nila or minsan yung mga bata kasi right now, wala naman silang means para lalo na yung mga ini-scam niya, alam mo yun, yung parang gusto lang naman makakuha ng cellphone na installment, yung makatotohanan para lang pang school. Di ba nakakainis? So, ayun guys, basically, yun yung summary nung nangyari sa akin. Pero yun na nga, nakausap ko na yung ibang mga na-scam niya. So, yung mga taong yun, talagang samang-sama loob nila. Talagang inis na inis sila. And nakakaawa kasi isang bata, talagang pang ano niya dapat yun. Sabi niya, ate, pang school ko dapat. Tapos yung isa naman, ibibigay niya dapat sa nanay niya. Alam mo yung mga ganun? Yung, grabe mga taong to. As in, grabe. Kung siguro hindi niya ginamit yung pangalan ko na parang proof of payment ni Miss Iwa mo to, ganito, ganyan, para makapang-scam ng ibang tao. Baka nanahimik na lang ako, pero hindi eh. Actually guys, may picture na ako nitong taong to. Okay? Hindi pa lang ako talaga 100% sure kung yun yung picture niya. Pero meron na akong picture niya. Hindi ko lang mailabas kasi baka ibang tao, kawawa naman yung tao, di ba? Pag nilabas ko, tas hindi naman ako 100%. Pero, wait ka lang. Antayin mo ko. And guys, sa lahat po ng nanood netong video ko, please help me find this person to give justice. Not for me. Not just for me. Ako, yung totoo, tanggap ko na hindi ko na makukuha yung pera. So, sa akin, kumbaga, ang gusto ko na lang dito, ang habol ko talaga dito is, mabalik sana dun sa ibang tao. Kahit sa akin, wag na, okay lang. Sa'yo na yung pera ko. Pero yung pera ng ibang tao, ibalik mo. Kasi kawawa yung mga ibang tao. Pinaghirapan nila yun, tapos ikaw, ganyan lang. 'Di ba? So, yeah. Tulungan nyo ako, guys. I-share nyo to. Malay nyo makita ng kamag-anak niya or ng kung sino man para medyo matauhan siya. At baka naman, ibalik niya yung pera sa iba. Pero, guys, definitely, kung hindi niya ibabalik, hindi siya makikipag-coordinate, I will make sure I will find her. Yun yung totoo. Mahahanap ko siya.